Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa lahat ng inyong pinaniniwalaan tungkol sa isang pangako? Sa isang sagradong lugar kung saan ang pag-ibig ay dapat maging dalisay? Paano kung ang mismong sentro nito ay nababalot pala ng isang madilim na kasinungalingan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na ang pinakamatamis na simula ay maaaring magtago ng pinakamapait na katotohanan. Sa loob ng maringal na simbahan ng pag-asa, ang hangin ay mabigat sa samyo ng mga puting rosas at kandila. Ang bawat sulok ay pinalamutian ng buong pag-iingat, isang perpektong larawan ng isang kasalang pinapangarap ng marami. Ang mga bisita, na pawang nabibilang sa alta sosyedad ng Bayan ng Liwanag, ay tahimik na nakaupo. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa altar, kung saan nakatayo ang 2 taong malapit ng pag-isahin ng tadhana. Ngunit para kay Padre Lino, ang paring magkakasal, merong isang bagay na hindi tama. Sa 30 taon niyang paglilingkod sa Diyos, libu-libong magkasintahan na ang kanyang binasbasan. Kabisado na niya ang bawat kislap sa mata, ang bawat panginginig ng kamay, ang bawat ngiting hindi maitago ng isang nobya sa pinakamasayang araw ng kanyang buhay. Ngunit ang babaeng nasa harapan niya ngayon, na nakasuot ng isang napakagandang traje de boda, ay kakaiba. Mayroong artipisyal na katahimikan sa kanyang pagkakatayo. Ang kanyang mga ngiti ay tila iginuhit lamang sa kanyang mukha. Dahan-dahang ibinaba ni Padre Lino ang kanyang tingin sa mga kamay ng babae na nakapatong sa ibabaw ng buke ng mga bulaklak. Doon niya napansin ang isang bagay na nagpatindi ng kanyang kaba. Walang singsing, walang engagement ring. "Anak," mahinang bulong ng pari, sapat lamang para marinig nilang tatlo sa altar. "Ang iyong singsing, ang tanda ng inyong pangako sa isa't isa bago ang araw na ito. Nasaan ito?" Nagulat ang babae, ngunit mabilis ding nakabawi. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Pasensya na po, Padre. Ipinatanggal ko po muna para malinis. Para po mas lalong magniningning kapag isinuot na ni Dante ang wedding ring mamaya." Isang dahilan na tila makatwiran, ngunit para kay Padre Lino, ito'y tunog kalansing na lata. Hindi niya ito pinansin at ipinagpatuloy ang seremonya, ngunit ang kanyang puso ay hindi na mapalagay. Sa tabi ng huwad na nobya, nakatayo si Dante Cortez. Ang kanyang mukha ay parang isang maskarang pinaghalong pananabik at pag-aalala. Bawat salitang binibigkas ng pari ay tumatagos sa kanyang tainga, ngunit hindi umaabot sa kanyang diwa. Ang kanyang isip ay lumilipad sa ibang lugar, sa ibang alaala. Napatingin siya sa babaeng katabi niya. Maganda ito, walang duda. Ang mukha nito ay perpektong na make-upan. Ang buhok ay perpektong nakaayos. Ngunit habang tinititigan niya ito, hindi ang mukha nito ang kanyang nakikita. Ang nakikita niya ay ang nangiti ni Tala, ang totoong si Tala. Ang paraan kung paano kumikislap ang mga mata nito kapag tumatawa. Ang paraan kung paano nito hinahawi ang naliligaw na hibla ng buhok mula sa kanyang mukha. Naalala niya ang samyo ng bulaklak na sampagwita na laging nakasabit sa buhok nito. Isang amoy na kabaliktaran ng mamahaling pabango na suot ng babaeng katabi niya ngayon. "Minahal kita noon pa man, Dante." Isang tinig mula sa kanyang alaala ang bumulong. "At mamahalin kita hanggang sa dulo." Napapikit si Dante ng mariin. "Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako." Isang bahagyang ubo mula sa unang hanay ng mga upuan ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Alam na alam niya kung kanino galing iyon. Mula sa gilid ng kanyang mga mata, nakita niya ang matalim na tingin ng kanyang ina, si Senyora Isadora Cortez. Isang tingin na mas malamig pa sa yelo. Isang tingin na nagsasabing, "Umayos ka. Huwag mong sirain ang lahat." Ang tingin na iyon ang nagpabalik sa kanya sa kasalukuyan, sa bigat ng obligasyong nakapatong sa kanyang mga balikat. Huminga siya ng malalim at sinubukang ituon ang kanyang atensyon sa pari. Kung mayroon mang sino man dito
na mayroong dahilan kung bakit hindi dapat magpatuloy ang kasalang ito, magsalita na siya ngayon o manahimik magpakailanman. Taimtim na sabi ni Padre Lino, ito na ang bahaging kinatatakutan ng lahat ng may itinatago. Para kay Dante, ang bawat segundo ng katahimikan ay parang isang oras. Ang pagtibok ng kanyang puso ay umalingaw-ngaw sa kanyang tainga. 1, 2, 3, 4. Itigil ang kasal. Isang malakas na tinig ng lalaki ang pumunit sa kabanalan ng seremonya. Ang boses ay nagmula sa pintuan sa likuran ng simbahan. Lahat ng mga ulo ay sabay-sabay na lumingon. Ang mga bulungan ay nagsimulang kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Sa bukana ng simbahan, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang suot ay simple lamang, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng determinasyon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa altar, nag-aapoy sa isang emosyong hindi matukoy ng karamihan. Naglakad siya papasok sa pasilyo, ang bawat hakbang ay mabigat at mayroong bigat. Ang mga security guard ng mga Cortez ay akmang haharangin siya, ngunit huli na ang lahat. Huminto siya sa gitna ng pasilyo, ang kanyang mukha ay isang halo ng pighati at galit. Sino ka para guluhin ang sagradong seremonyang ito? Galit na sigaw ni Senyora Isadora na tumayo mula sa kanyang upuan. Hindi siya pinansin ng lalaki. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok sa altar, partikular sa babaeng nakabelo. Itinuro niya ito, ang kanyang kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang boses ay buo at malinaw. Itigil niyo ang kasalang ito. Pag-uulit ni Elias Sandoval, ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng simbahan ng Pag-asa. Dahil ang babaeng niyan ay isang impostor. Ay ang salitang impostor ay humawi sa hangin na parang kidlat na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga bulungan ay biglang naputol. Naging isang dagat ng mga gulat na mukha ang dating masayang kongregasyon. Para kay Elias Sandoval, ang bawat pares ng matang nakatitig sa kanya ay isang hamon, isang pagsubok sa katatagan ng kanyang loob. Ngunit hindi siya natinag. Ang apoy sa kanyang mga mata ay lalo lamang nagalab. Mga gwardiya, alisin ang baliw na yan dito. Ang utos ni Senyora Isadora, ang kanyang boses ay matinis at puno ng awtoridad. Mabilis na kumilos ang dalawang lalaking nakabarong at tinangkang dakmain ang mga braso ni Elias. Ngunit handa na siya. Huwag ninyo akong hahawakan, mariin niyang sabi. Sapat na ang lakas para marinig ng mga nasa unahang hanay. May karapatan akong magsalita at may karapatan ang lahat na malaman ang katotohanan. Mula sa likuran, dalawang kilalang mamamahayag mula sa lokal na pahayagan na sinadya niyang tipan ang nagsimulang kumuha ng litrato. Ang biglaang pag-flash ng mga kamera ay nagpatigil sa mga gwardiya. Napagtanto ni Senyora Isadora na ang paggawa ng eksena ay lalo lamang magpapalaki ng eskandalo. Anong katotohanan ang pinagsasabi mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pinipigilang galit. Nanggugulo ka lang sa pinakamasayang araw ng anak ko. Hindi pinansin ni Elias ang matanda. Sa halip, ang kanyang tingin ay lumipat kay Dante. Nakikita niya ito, ang pamumutla, ang panlalaki ng mga butas ng ilong, ang kawalan ng kakayahang magsalita. Hindi yun ang reaksyon ng isang lalaking inosente na ipinagtatanggol ang kanyang mapapangasawa. Iyon ang reaksyon ng isang taong nahuli sa akto. Ito ba ang lalaking minahal mo ng buong puso? Tala? Tanong ni Elias sa kanyang isip na may kasamang pait. Isang duwag na nagtatago sa likod ng palda ng kanyang ina? Naalala niya ang huling pag-uusap nila ni Tala, 1 linggo bago ang aksidente. Nakaupo sila sa paborito nilang bangko sa parke, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Ipinakita sa kanya ni Tala ang wedding gown na nakatago sa isang magazine. Ang mga mata nito ay nagniningning, puno ng mga pangarap.
Natatakot ako, Elias, pag-amin nito sa kanya. Pero mahal ko si Dante at gagawin ko ang lahat para sa kanya at para sa pamilya ko. Ang lahat na yon ang nagdala sa kanya sa kamatayan. At si Elias, bilang kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kuya na tagapagtanggol mula pa noong bata sila, ay sumumpa sa sarili na hindi niya hahayaang malibing kasama ni Tala ang katotohanan. Isang simpleng tanong lang para sa Nobia, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay muling pumuno sa simbahan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang luma, ngunit maayos na litrato. Itinaas niya ito para makita ng lahat. Sa litrato, nakangiti ang isang mas bata at mas masayahing Tala. Sa liig nito ay nakasabit ang isang gintong kwintas na may pendant na hugis araw. Isang palamuti na simple, ngunit halatang antigo at mahalaga. Tala, tawag ni Elias. Ang pagbigkas niya sa pangalan ay puno ng paggalang at lungkot. Sabihin mo sa lahat kung ano ang suot mo sa litratong ito. Ang babae sa altar ay napatingin sa litrato at sa isang saglit, nakita ni Elias ang pag-aalangan sa mga mata nito. Ngunit mabilis itong napalitan ng isang mahusay na pag-arte ng kalituhan. Ano? Anong klaseng kalokohan ito? Sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay garalgal na parang maiiyak. Niyakap niya ang braso ni Dante. Dante, sino siya? Bakit niya ginagawa ito sa atin? Natatakot ako. Sagutin mo ang tanong ko. Sigaw ni Elias. Ang kanyang pasensya ay nauubos na. Ang kwintas na yan, iyan ang sinag ng rosaryo, ang pamana ng lola mo sa'yo na isinumpa mong isusuot sa araw ng iyong kasal. Nasaan yun ngayon? Sabihin mo sa amin kung nasaan. Ang buong simbahan ay muling natahimik, maging ang mga magulang ni Tala na nakaupo sa unang hanay na may mga luha sa kanilang mga mata dahil sa halo-halong emosyon ay napatingin sa anak nila, naghihintay ng sagot. Ang kwintas ay isang bagay na alam ng buong angkan. Hindi makasagot si Mahalina. Tumingin siya kay Dante, pagkatapos ay kay Senyora Isadora, naghahanap ng tulong. Ang kanyang mukha ay namumula, hindi dahil sa hiya, kundi dahil sa pagkabisto. Nakita ni Elias ang kanyang pagkakataon. Ito na ang oras para wakasan ang lahat ng pagpapanggap. Lumakad siya ng ilang hakbang papalapit. Ang kanyang puso ay dumudugo para sa kaibigang nawala, ngunit ang kanyang diwa ay matatag para sa hustisya. Hindi mo masasagot. Mahinahon, ngunit may diin na sabi ni Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Dante. Hindi mo masasagot dahil hindi mo alam. Hindi mo masasagot dahil hindi ikaw si Tala. Huminga siya ng malalim. Inihahanda ang sarili para sa pinakamasakit na salitang lalabas sa kanyang bibig. Kaya itanong ko sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, puno ng pighati at nagbabagang galit. Paano siya ikakasal sa inyo? Tumingin siya sa bawat gulat na mukha sa simbahan bago ibinalik ang kanyang tingin sa namumutlang si Dante. Isang linggo nang patay si Tala Sinagrosaryo. Ang malakas na pagbagsak ng pinto ng sakristya ay tila isang hatol na ikinulong silang tatlo sa isang nakakapasong katahimikan. Sa labas, ang mga bulungan at kaguluhan ng mga bisita ay unti-unting humina. Napalitan ng isang bigat na halos hindi kayang buhatin ni Dante. Nakatayo siya sa gitna ng silid, ang kanyang mamahaling tuksido ay biglang parang isang kasuotan ng bilanggo. Sa isang iglap, ang altar ng pangako ay naging isang silid ng paglilitis. Walang hiya ka. Ang salita ay hindi pa sigaw, ngunit puno ng lason. At kasunod nito, isang malutong na sampal ang dumapo sa pisngi ni Dante. Ang latay ay hindi lamang pisikal, ito'y latay sa kanyang pagkalalaki, sa kanyang kaluluwa. Itinatak nito sa kanyang kamalayan kung sino talaga ang may hawak ng kapangyarihan.
Si Senyora Isadora Cortez, ang kanyang ina, ay nakatayo sa kanyang harapan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit na matagal nang kinikimkim. Sinabi ko na sa'yo, Dante, kontrolin mo ang iyong emosyon. Ngunit ano ang ginawa mo? Hinayaan mong makita ng lahat ang iyong pag-aalinlangan, ang iyong kahinaan, ang sisira sa lahat ng pinaghirapan natin. Hindi makasagot si Dante. Hinawakan niya ang kanyang namumulang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding kahihiyan. Huwag niyo pong sisihin si Dante, Senyora. Ang boses na yon, na kanina lamang ay puno ng pagka-inosente at takot, ay ngayon ay malamig at kalkulado. Napalingon sila pareho kay Mahalina. Wala na ang nagpapanggap na nobya. Ang nakatayo doon ngayon ay ang tunay na siya. Isang babaeng may matigas na panga at mga matang puno ng pagkalkula. Nakahalukip-kip siya. Ang kanyang magandang postura ay nagpapakita ng paghamon. Hindi kasama sa usapan natin ang ganitong klaseng kahihiyan, sabi ni Mahalina. Ang kanyang boses ay walang bahid ng emosyon. Ipinahiya ako sa harap ng daan-daang tao. Ang presyo para sa aking pananahimik ay biglang tumaas. Napangisi si Senyora Isadora, isang ngising hindi umabot sa kanyang mga mata. Nagbabanta ka ba sa akin, Mahalina? Hindi po, sagot ni Mahalina. Nagnenegosyo lang. Kung gusto ninyong ituloy ko ang pagpapanggap na ito at ayusin ang gusot na ito, kailangan nating pag-usapang muli ang mga numero. Dahil kung hindi, maaari akong makahanap ng ibang taong mas handang magbayad para sa kwento ko. Habang nagbabangayan ang dalawang babae tungkol sa pera at kapangyarihan, ang isip ni Dante ay lumutang palayo. Ang salitang gusot na binanggit ng kanyang ina ay nagbalik sa kanya sa isang gabi. Isang linggo na ang nakalipas. Ang gabi kung kailan nagsimula ang lahat ng kasinungalingang ito. Nagriring ang kanyang telepono sa gitna ng gabi. Isang hindi pamilyar na numero. Sinagot niya ito. Ang kanyang boses ay inaantok pa. Sino to? Ito po ba si Mr. Dante Cortez? Tanong ng isang malamig na boses sa kabilang linya. Isang boses na tunog opisyal. Ako nga. Bakit? Tumatawag po kami mula sa San Gabriel Municipal Hospital. May kinalaman po ito sa isang Miss Tala Sinagrosario. Siya po ay nasangkot sa isang malubhang aksidente sa sasakyan sa may Provincial Road. Ang mga sumunod na salita ay nawalan ng saysay. Nabitawan ni Dante ang telepono. Ang salitang aksidente ay umaling-awngaw sa kanyang ulo. Ang mundo ay umikot. Ang pakiramdam ng sahig na nawawala sa ilalim ng kanyang mga paa ay isang bagay na hindi niya malilimutan. Isang sigaw ang namuo sa kanyang lalamunan, ngunit walang tunog na lumabas. Ang sakit ay napakatindi, napakalalim, na hindi nito mahanap ang daan palabas. Dante, nakikinig ka ba? Ang matinis na boses ng kanyang ina ang humila sa kanya, pabalik sa kasuklam-suklam na kasalukuyan. Nakita niya ang galit sa mukha nito, ang kasakiman sa mukha ni Mahalina. At sa sandaling iyon, nasuklam siya sa kanilang lahat, lalo na sa kanyang sarili. Isang bahagi sa kanya ang gustong isigaw, ang katotohanan. Gusto niyang sabihin sa lahat na ang babaeng mahal niya ay wala na ang kasal na ito ay isang malaking kasinungalingan. Gusto niyang bigyan ng hustisya ang alaala ni Tala. Ngunit ang malamig na pagkakahawak ng takot ay pumigil sa kanya. Takot sa kanyang ina. Takot na mawala ang lahat ng karangyaan na kanyang kinalakihan. Takot na harapin ang katotohanan na siya ay naging kasabwat sa isang karumal-dumal na panlilinlang. Ang duwag sa loob niya ay mas malakas kaysa sa lalaking minsan ay minahal ni Tala. Habang siya ay nakatayo doon, paralisado ng kanyang sariling kasalanan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa kanyang bulsa. Walang gana niya itong kinuha. Iniisip na marahil ay isa ito sa mga kamag-anak na nagtatanong kung ano ang nangyayari. Ngunit hindi. Isang hindi rehistradong numero. Isang bagong mensahe.
Binuksan niya ito. Ang kanyang dugo ay biglang nagyelo. Ang kanyang puso ay tumigil sa pagtibok. Nasa screen ang isang litrato. Isang litratong malinaw na kinunan sa gabi. Ito ang kotse ni Tala. O kung ano ang natira rito. Wasak ang harapan, basag ang salamin, nakabaluktot ang metal na parang papel. Ito ang imahe ng kamatayan. At sa ilalim ng litrato, mayroong isang maikling mensahe na nagpaguho sa buong mundo ni Dante sa pangalawang pagkakataon. Hindi ito aksidente. Alam ko ang lahat. Ang unang nagparehistro sa kanyang kamalayan ay ang amoy. Isang pinaghalong amoy ng lumang kahoy, gamot at malinis na kumot. Dahan-dahan, iminulat niya ang kanyang mga mata. Ang unang liwanag ay masakit, kaya't ipinikit niya itong muli bago subukang muli. Ang kisame ay gawa sa kahoy, mababa, at may mga bitak na guhit-guhit. Lumingon siya sa paligid. Isang maliit na silid. Isang bintanang natatakpan ng manipis na kurtina. Isang mesang may baso ng tubig at ilang gamot. Isang upuang sahig na gawa sa yantok. Sinubukan niyang bumangon, ngunit isang matinding kirot ang kumalat mula sa kanyang ulo pababa sa kanyang leeg, na nagpilit sa kanyang humiga muli na may kasamang ungol. Doon niya naramdaman ang isang makapal na benda na nakabalot sa kanyang ulo. Dahan-dahan lang. Isang boses ng lalaki, mahinahon at puno ng pag-aalala. Ang narinig niya mula sa gilid. Lumingon siya at nakita ang isang pamilyar na estranghero. Ang lalaking nakatayo sa may pintuan. Ang lalaking naggulo sa kasal sa kanyang panaginip. O alaala ba iyon? Si Elias. Nakatingin ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng emosyong hindi niya mabasa. Nasaan ako? Tanong niya. Ang kanyang sariling boses ay parang dayuhan sa kanyang pandinig, mahina at paos. Nasa isang ligtas na lugar ka. Sagot ni Elias, dahan-dahang lumapit. Magpahinga ka lang. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Sino ka? Ito ang tanong na mas mahalaga. Isang anino ng sakit ang dumaan sa mga mata ni Elias, ngunit agad din itong nawala. Ako si Elias. Sabi niya na may isang maliit na ngiti. Kaibigan mo ako. Kaibigan. Ang salita ay walang kahulugan sa kanya. Tiningnan niya ang sarili niyang mga kamay na nakapatong sa kumot. Mga kamay na parang hindi sa kanya. Sinubukan niyang halongkatin ang kanyang isip, maghanap ng kahit anong pangalan, mukha o lugar. Ngunit wala. Ito ay isang blangkong pader, isang madilim na kawalan. Gusto kong makita ang sarili ko, sabi niya. Isang biglaang pangangailangan ang bumalot sa kanya. Nag-alinlangan si Elias, ngunit pagkatapos ay tumango. Inalalayan niya itong tumayo at dinala sa harap ng isang maliit at medyo may kalumaang salamin na nakasabit sa dingding. Ang babaeng nakatitig pabalik sa kanya ay isang estranghero. Maputla ang balat, may mga pasa sa isang bahagi ng pisngi, at ang mga mata nito ay malalim, nawawala at puno ng kalituhan. Ang makapal na itim na buhok nito ay magulo sa paligid ng puting benda. Hinawakan niya ang kanyang mukha at ginaya siya ng babae sa salamin. Sino? Bulong niya. Sino ang babaeng yan? Ikaw pa rin yan, Tala. Malumanay na sabi ni Elias. Magpahinga ka muna. Sa mga sumunod na araw, si Elias ang naging kanyang anino, ang kanyang tagapag-alaga. Matiyagan niya itong pinapakain, pinapainom ng gamot at kinakausap. Nagkwento siya ng mga bagay-bagay tungkol sa kanilang nakaraan, umaasang mayroong isang bagay na magpapakislap sa nawawalang apoy sa kanyang isipan. Naalala mo ba nung umakyat tayo sa puno ng mangga ni Mang Cardo? Kwento niya isang hapon. 5 taong gulang ka lang noon. Ikaw ang naunang umakyat. Pero pagbaba, hindi mo na alam kung paano. Umiyak ka nang umiyak hanggang sa pagalitan tayong dalawa ng nanay mo. Pinakinggan niya ang kwento, ngunit para siyang nakikinig sa buhay ng ibang tao. Walang koneksyon,
walang emosyon. Isang malaking kalungkutan ang bumalot sa kanya. Isang pighati para sa isang buhay na hindi niya maalala. Isang gabi, isang sigaw ang gumising sa kanya mula sa isang mababaw na pagkakatulog. Dalawang nakakasilaw na ilaw. Ang tunog ng isang humaharurot na makina. Ang nakabibinging tunog ng mga gulong na pilit na kumakapit sa kalsada. Sigaw. Metal. Basag na salamin. Napabalikwas siya ng bangon, humihingal. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Pawis na pawis siya at nanginginig. Tala! Anong nangyari? Mabilis na pumasok si Elias sa silid. Binuksan ang ilaw. Nakita niya ang takot sa mukha nito. Isang panaginip, sabi niya. Nanginginig. Masamang panaginip. Niyakap siya ni Elias. Isang yakap na nagbibigay proteksyon. Panaginip lang yon. Ligtas ka dito. Ngunit alam nilang pareho na hindi lang iyon isang ordinaryong panaginip. Ito ay isang piraso ng nakaraan na pililit na sumisiksik palabas. Kinabukasan, habang nag-iisa, sinubukan niyang maglakad-lakad sa loob ng silid. Nakita niya sa isang sulok ang isang bag na naglalaman ng mga damit. Mga damit na suot niya raw nung gabi ng aksidente. Mayroong isang simpleng puting bestida, punit-punit, at may mga mantsa ng tuyong dugo. Kinapa niya ang mga bulsa nito. Sa loob ng isa, naramdaman niya ang isang matigas na bagay. Inilabas niya ito. Isang piraso ng cellphone. Basag ang screen nito na parang isang gagambang salamin. Ngunit sa ilalim ng mga lamat, mayroong isang imahe na nananatiling buo. Isang litrato, isang babae, ang babaeng nakita niya sa salamin, na nakangiti ng napakatamis. At sa tabi nito, nakayakap ay isang napakagwapong lalaki. Ang kanilang mga ngiti ay totoo. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagmamahal. Masayang masaya sila. Hinaplos niya ang basag na screen gamit ang kanyang daliri. Sinusundan ng linya ng panga ng lalaki sa litrato. Mayroong isang bagay sa ngiti nito. Isang bagay na pamilyar. Isang kuryenteng dumaloy sa kanyang ugat. Isang maliit na kislap sa madilim na kawalan ng kanyang isipan. Isang salita, isang pangalan. Ito ay lumutang mula sa kaibuturan ng kanyang isipan. Isang pangalang hindi niya kilala, ngunit tila kinikilala ng kanyang puso. Isang pangalang nagdala ng multo, ng isang pakiramdam na matagal nang nawala. Init, kaligtasan, pag-ibig. Napigil niya ang kanyang paghinga. Sinubukan ng kanyang mga labi na bigkasin ito. Sa una ay walang tunog na lumabas. Pagkatapos, isang mahinang bulong ang kumawala, nanginginig at puno ng pagtatanong. Habang ang kanyang mga daliri ay humigpit sa pagkakahawak sa basag na telepono na tila ito ang tanging totoong bagay sa kanyang mundong gawa sa anino. Ang pangalan ay tumulo mula sa kanyang mga labi na parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Dante? Ang bigat ng salitang lahat sa natanggap na text message ni Dante ay parang isang malaking batong humihila sa kanya pababa sa isang madilim na dagat ng pagkakasala. Sa kanyang pribadong pag-aaral sa loob ng Hacienda del Fuego, ang bawat anino ay tila may hawak na akusasyon. Ibinuhos niya ang kanyang sarili ng isang baso ng mamahaling whiskey. Ang kulay ambar na likido ay kumikinang sa ilalim ng malabong ilaw ng kanyang desk lamp. Ngunit kahit ang init ng alak na dumadaloy sa kanyang lalamunan ay hindi kayang pawiin ang yelong bumabalot sa kanyang puso. Hindi ito aksidente. Ang mga salita ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. Isang nakakabaliw na ritmo. Sino ang nagpadala nito? Si Elias ba? O mayroon pang iba na nakakaalam ng kanilang maruming lihim? Ang buong gusali ng kasinungalingan na maingat na itinayo ng kanyang ina ay nagsisimula nang magpakita ng mga bitak. At si Dante ay nakatayo mismo sa gitna nito. Naghihintay na gumuho ang lahat sa kanya. Hindi ka dapat nag-iisa sa ganitong oras. Isang malambing na boses ang pumutol sa kanyang pag-iisip.
Napalingon siya at nakita si Mahalina, nakatayo sa may pintuan. Hinubad na nito ang kanyang wedding gown at napalitan na ito ng isang simpleng itim na bestidang sutla na lalong nagpatingkad sa kanyang maputing balat at alindog. Wala na ang bakas ng kahihiyan sa kanyang mukha. Sa halip, ang naroon ay isang malalim na pag-aalala. Isang pag-aalalang alam ni Dante ay isa lamang mahusay na pag-arte. Gusto kong mapag-isa. Malamig niyang sagot. Iniinom ang alak sa isang lagok. Hindi siya pinansin ni Mahalina. Dahan-dahan itong lumapit. Ang bawat galaw ay puno ng isang pamilyar na pangaakit. Umupo ito sa gilid ng kanyang mesa. Ang kanyang pabango, isang halo ng orkidyas at panganib, ay pumuno sa hangin at naghatid kay Dante sa isang panahong matagal na niyang sinubukang kalimutan. Naalala mo pa ba? Bulong nito, ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa kanyang braso. Ganitong-ganito rin tayo dati. Tayong dalawa laban sa mundo. Ang kanyang haplos, ang kanyang boses, ay parang isang susi na nagbukas ng isang nakakandadong pinto sa kanyang alaala. Bigla, wala na siya sa kanyang pag-aaral. Nasa isang maliit na balkonahe sila, nakatanaw sa mga ilaw ng syudad. Gabi noon at ang hangin ay malamig, ngunit hindi nila ito alintana. Ang init ng kanilang mga katawan ay sapat na. Si Mahalina, mas bata, mas walang muwang, ay nakatingin sa kanya. Ang mga mata nito ay nagniningning na parang mga bituin. Tatalikuran ko ang lahat para sa'yo, Dante. Sabi nito sa kanya, ang boses ay puno ng pananabik. Ang pangalan, ang pera. Wala akong pakialam doon, ikaw lang ang gusto ko. Kung ganoon, tumakas na tayo. Sagot niya. Hinahawakan ang mga kamay nito ng mahigpit. Bukas ng gabi, magkita tayo sa dating tagpuan. Dadalhin kita sa lugar kung saan walang makakahadlang sa atin. Walang kortes, walang responsibilidad. Tayo lang. Pangako? Tanong nito. May luha ng saya sa kanyang mga mata. Pangako, sagot niya at hinalikan ito ng buong pagmamahal sa ilalim ng tahimik na buwan. Pero sinira niya ang lahat. Pait na bulong ni Dante sa kasalukuyan na pahigpit ang hawak sa kanyang baso. Ang niya ay malinaw na tumutukoy sa kanyang ina. Muli, ang eksena ay nagbago sa kanyang isipan. Nasa malamig at malawak na opisina siya ng kanyang ina. Sa pagitan nila ay isang mahabang mesa na gawa sa mahogany. Nakaupo si Mahalina sa kabilang dulo. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit ang kanyang panga ay matigas. Sa ibabaw ng mesa, sa harap niya ay isang tseke. Bawat tao ay may presyo, Hija. Sabi ni Senyora Isadora, ang kanyang boses ay kalmado ngunit puno ng panlalait. At yan ang presyo mo. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo dito, malayo sa anak ko. Hindi niyo mabibili ang pagmamahal namin, matapang na sagot ni Mahalina. Isang maliit na tawa ang kumawala kay Senyora Isadora. Pagmamahal? Huwag kang magpatawa. Ang tawag dyan ay ambisyon, at naiintindihan ko yan. Pero linawin natin ang isang bagay. Hindi ka nababagay sa mundo namin. At kung hindi mo tatanggapin ang alok kong ito, sisiguraduhin kong kahit sa ang sulok ng Pilipinas ka magpunta, walang tatanggap sa'yo. Sisirain ko hindi lang ang kinabukasan mo, kundi pati na rin ang sa buong pamilya mo. Nakita ni Dante ang pagbagsak ng tapang sa mukha ni Mahalina na napalitan ng takot. Sa huli, dahan-dahan itong kinuha ang tseke, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Hindi na ito tumingin sa kanya nang umalis ito sa silid. Ginawa ko yon para protektahan ka, sabi ni Mahalina sa kasalukuyan. Ang kanyang boses ay humila sa kanya pabalik. Inilagay nito ang kanyang kamay sa pisngi ni Dante. Alam kong sisirain kanya kapag pinili mo ako. Kaya ako na lang ang umalis. Pero hindi ibig sabihin noon ay tumigil ako sa pagmamahal sa'yo. Ito ay isang kasinungalingan. Alam niya iyon. Ngunit sa kanyang kalagayan ngayon,
na puno ng ngalak at pagkakasala. Ang lason ay nagsimulang maging matamis. Huli na ang lahat, Mahalina. Sabi niya, ang kanyang boses ay mahina. Wala na si Tala. Hindi. Bulong nito, inilapit ang mukha nito sa kanya. Baka ito ang paraan ng tadhana para itama ang lahat. Isang pangalawang pagkakataon para sa atin. Hinalikan siya nito. Sa una, nanlaban si Dante, ngunit ang alaala ng kanilang nakaraan, ang multo ng kanilang pinagsamahan, ay masyadong malakas. Bumigay siya, hinahayaan ang kanyang sarili na malunod sa isang pamilyar na yakap. Isang desperadong pagtakas mula sa kasalukuyang bangungot. Mula sa bahagyang nakabukas na pinto ng pag-aaral, tahimik na nanonood si Senyora Isadora. Isang manipis na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang kanyang anak, sa kabila ng lahat, ay nananatiling isang tuta na madaling kontrolin. Sa wakas, humiwalay si Mahalina sa paghalik. Nakayakap pa rin ito kay Dante. Ang kanyang noo ay nakasandal sa kanya. Mayroong kakaibang kinang sa kanyang mga mata. Mayroon pa akong dapat sabihin sa'yo. Bulong nito, ang kanyang hininga ay mainit sa kanyang tainga. Isang bagay na magbabago sa lahat. Huminga ito ng malalim na parang nag-iipon ng lakas ng loob para sa isang malaking revelasyon. Pagkatapos, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata at binitawan ang kasinungalingang magiging kanyang tanikala. Buntis ako, Dante. Magiging ama ka. Sa paglipas ng mga araw, ang lakas ni Tala ay unti-unting bumabalik. Ang mga kirot sa kanyang katawan ay napapalitan na ng pananabik na muling makagalaw. Sa tulong ni Elias, nagsimula siyang maglakad-lakad sa maliit na hardin sa likod ng bahay kubo na kanilang tinutuluyan. Ang sariwang hangin ng probinsya at ang init ng araw ay tila gamot sa kanyang katawan at isipan. Mag-ingat ka, paalala ni Elias. Ang kanyang kamay ay laging nakaalalay malapit sa likod ni Tala, handang sumalo kung sakali. Ngumiti si Tala, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Okay lang ako, Elias. Salamat. Habang naglalakad sila sa tabi ng isang hanay ng mga namumulaklak na gumamela, isang pamilyar na amoy ang humaplos sa kanyang alaala. Bigla, isang imahe ang sumulpot sa kanyang isipan, malinaw na parang tubig. Nakahiga siya sa isang picnic blanket sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ang sinag ng hapon ay sumisilip sa mga dahon. Katabi niya si Dante. Ang ulo nito ay nakapatong sa kanyang kandungan habang binabasahan niya ito ng isang libro. Pagod ka na ba? Tanong nito sa kanya. Inaangat ang tingin mula sa libro. Ngumiti si Dante at inabot ang isang bulaklak ng kalachuchi na nalaglag malapit sa kanila. Isinukbit niya ito sa kanyang tainga. Hindi ako mapapagod basta ikaw ang kasama ko. Bulong nito. Naiisip ko na, Tala, ang bahay natin. Magkakaroon tayo ng isang malaking hardin na puno ng mga paborito mong bulaklak. Napahinto si Tala sa paglalakad. Ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib. Ang alaala ay napakatamis, ngunit kasabay nito ay isang matinding kirot ng pangungulila. Tala, ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Elias, napansin ang biglaang pagbabago sa kanyang mukha. Naalala ko siya, sabi ni Tala. Ang kanyang boses ay nanginginig. Naalala ko si Dante, ang mga pangarap namin. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mga mata ay puno ng bagong pag-asa. Kailangan kong bumalik sa kanya, Elias. Kailangan niyang malaman na buhay ako. Siguradong nag-aalala na siya. Isang anino ng sakit ang muling dumaan sa mukha ni Elias, ngunit pilit niya itong itinago. Paano niya sasabihin sa babaeng ito na ngayon palang nabubuhayan ng loob na ang lalaking pinapangarap nitong balikan ay ang mismong taong nagtaksil sa kanya? Huminga siya ng malalim. Alam niyang masakit ito, ngunit kailangan itong gawin.
Tala, seryoso niyang sabi. Mayroon kang dapat makita. Kailangan mong maging matatag. Dinala niya ito, pabalik sa loob, at iniabot sa kanya ang kanyang sariling telepono. Sa screen, nakabukas ang isang article mula sa isang kilalang news website. Ang headline, Trahedya sa probinsya, tagapagmana ng Rosario Group, nasaswi sa isang malagim na aksidente sa sasakyan. Nanginginig na kinuha ni Tala ang telepono. Binasa niya ang mga salita, ngunit ang kanyang isip ay ayaw itong tanggapin. Nakasulat doon ang kanyang pangalan, ang detalye ng aksidente, ang pahayag ng pighati mula sa pamilya Cortez. Ang bawat salita ay parang isang punyal na tumatarok sa pag-asang kasisibol pa lamang sa kanyang puso. Hindi totoo to, bulong niya. At habang nakatitig siya sa mga salita, isang bagay ang nagsimulang mangyari. Ang mga letra sa screen ay nagsimulang maglaho, napalitan ng ibang mga imahe. Ang tunog ng tibok ng kanyang puso ay napalitan ng tunog ng isang radyo na tumutugtog ng isang pamilyar na kanta. Gabi. Isang madilim at paakyat na kalsada. Ang mga ilaw mula sa dashboard ng kanyang kotse. Kumakanta siya kasabay ng radyo. Masaya. Pauwi na. Mula sa isang pagpupulong. Bigla, isang nakakasilaw na ilaw ang tumama sa kanyang rearview mirror. Isang malakas at agresibong busina ang sumira sa katahimikan ng gabi. Isang malaking itim na SUV ang nasa likuran niya. Masyadong mabilis, masyadong malapit. Sa kasalukuyan, nabitawan ni Tala ang telepono ni Elias. Nagsimula siyang huminga ng mabilis. Elias. Sinubukan niyang bilisan para makaiwas, ngunit ang SUV ay mas mabilis. Bigla itong lumipat sa kabilang linya, pumantay sa kanya. Sinubukan niyang tingnan kung sino ang nagmamaneho, ngunit masyadong madilim. Pagkatapos, isang malakas na pag-alog. Ang SUV ay sinadyang ibangga ang gilid nito sa kanyang kotse. Napasigaw siya habang nawawalan siya ng kontrol sa manibela. Ang gulong ay kumapit sa lupa bago tuluyang dumulas palabas ng kalsada. Ang mundo ay umikot. Ang tunog ng nababasag na salamin at nababaluktot na metal ay nakabibingi. Ang kanyang ulo ay tumama ng malakas sa manibela. Ngunit bago siya mawalan ng malay, sa huling segundo ng kanyang kamalayan, sa pamamagitan ng basag na bintana, nakita niya, ang SUV ay huminto sandali at ang ilaw mula sa kanyang sariling nawasak na headlight ay tumama sa mukha ng driver sa kabilang sasakyan. Isang mukha ng babae, isang mukha na puno ng determinasyon, isang mukha na puno ng galit, isang mukha na kilala niya. Sa loob ng bahay kubo, napahawak si Tala sa kanyang ulo, napasigaw sa sakit at takot. Ang lahat ng alaala ay bumalik na parang isang marahas na baha. Tala, anong nangyayari sa'yo? Sigaw ni Elias. Hinawakan ang kanyang mga balikat para patatagin siya. Ngunit hindi siya nakatingin kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, dilat sa sindak, at isang bagong tuklas na katotohanang mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Hinawakan niya ang braso ni Elias nang napakahigpit. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat nito. Hindi aksidente, sabi niya. Ang kanyang boses ay isang nanginginig na bulong na puno ng lason at kamandag. Ang pag-asa sa kanyang mga mata kanina ay napalitan ng apoy ng pagkamuhi. Tumingin siya kay Elias. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng luha. Nakita ko siya. Sino, Tala? Sino ang nakita mo? Si Mahalina ang nagmamaneho. Ang pangalan ni Elias Sandoval ay kumalat na parang isang epidemya. Ang eskandalo sa kasal, na sa una ay isang bulungan lamang sa mga piling panauhin, ay ngayon ay isang sigaw na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng financial district. Ang balita ay naging lason at ang unang biktima nito ay ang stock market. Ang halaga ng shares ng Cortez Corporation ay bumagsak ng husto sa unang oras pa lang ng kalakalan.
Para kay Mahalina, ang bawat pulang numero na nakikita niya sa business channel ay isang personal na atake. Ang yaman, ang kapangyarihan, ang buhay na halos abot kamay na niya ay unti-unting dinudulas ng isang lalaking hindi niya inaasahan. Kailangan nating kumilos at kailangan nating kumilos ngayon. Ang boses ni Senyora Isadora ay parang isang bakal na humampas sa ere sa loob ng kanilang war room, ang opisina ng matanda sa hacienda. Nakatayo si Mahalina sa tabi ng bintana. Nakatanaw sa malawak na hardin, ngunit wala namang nakikita. Sa tabi niya, si Dante ay nakaupo sa isang silya, tahimik at malayo ang tingin na parang isang estatwa ng pagkakasala. Nagpatawag na ako ng isang press conference, pagpapatuloy ni Senyora Isadora. Mamayang hapon, oras na para ibalik natin ang kwento sa ating mga kamay. Tumingin ito kay Mahalina. Ang mga mata nito ay matalas at mapanuri. At ikaw, Hija, ang magiging bida sa ating palabas. Kailangan mong maging kapani-paniwala. Kailangan mong makuha ang simpatsya ng lahat. Naiintindihan mo ba? Tumango si Mahalina. Isang malamig na determinasyon ang pumalit sa kanyang pagkabalisa. Palabas? Sa buong buhay niya, iyon naman talaga ang ginawa niya. Ang umarte, ang magpanggap, at sa lahat ng pag-arte niya, ito na ang magiging pinakamahusay. Ilang oras ang lumipas, nakaharap na sila sa isang pader ng mga kamera at mikropono. Ang bawat flash ay parang isang dagitab ng kuryente. Si Senyora Isadora ang unang nagsalita. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad ng isang inang ipinagtatanggol ang kanyang pamilya. Ipininta niya si Elias bilang isang desperadong lalaki na may matagal ng obsesyon kay Tala, isang stalker na hindi matanggap ang katotohanang iba ang pinili ng babaeng minamahal. Pagkatapos, dumating na ang pagkakataon ni Mahalina. Huminga siya ng malalim at sa isang iglap, ang matigas na babae ay naglaho. Sa kanyang lugar, isang biktima ang lumitaw. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ni Dante na tila doon kumukuha ng lakas. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang bumagsak. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo na parang pinipigilan ang mga luha. Hindi ko po lubos maisip. Simula niya, ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Perpektong tinimpla para makuha ang awa ng bawat nakikinig. Na ang araw na dapat sana ay pinakamasaya sa buhay ko ay magiging isang bangungot. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Hindi niya ito pinunasan. Hinayaan niya itong dumaloy sa kanyang pisngi. Isang kumikinang na testimonya ng kanyang kalungkutan. Ang pangalan po ni Tala, pagpapatuloy niya, ay sagrado para sa amin. Ang kanyang pagkawala ay isang sugat na hindi pa naghihilom at ang paggamit ng isang tao sa kanyang alaala para manakit at manira. Iyon po ay isang kasamaang hindi ko kayang unawain. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. Bawat salita ay maingat na pinili. Ikinuwento niya ang isang bersyon ng katotohanan kung saan si Elias ay isang anino sa buhay ni Tala, isang taong laging nagpapadala ng mga hindi gustong regalo, isang taong laging sumusulpot kung saan hindi siya inaasahan. Ipininta niya ang sarili bilang isang nagdadalamhating fiancé na ngayon ay biktima pa ng isang mapanganirang paninirang puri. Ito ay isang pag-arte na karapat-dapat sa isang parangal. Habang nagaganap ang lahat, si Dante ay nakatayo sa tabi niya, isang tahimik na kasangkapan sa panlilinlang na ito. Bawat salita ni Mahalina ay isang sampal sa kanyang konsensya. Bawat pagpiga nito sa kanyang kamay ay isang paalala ng tanikalang gumagapos sa kanya. Ang kasinungalingan tungkol sa pagbubuntis. Ngunit habang pinapanood niya si Mahalina na walang kahirap-hirap na baluktutin ng katotohanan, isang bagong pakiramdam ang nagsimulang sumibol sa loob niya, ang pagdududa.
Kung kaya nitong magsinungaling ng ganito kahusay sa harap ng buong mundo, paano niya malalaman kung ano pa ang ibang kasinungalingan na sinabi nito sa kanya? Sa likod ng entablado, habang ang mga reporter ay nagkakagulo pa, si Senyora Isadora ay may ibang pinagkakaabalahan. Hawak niya ang kanyang telepono. Ang kanyang boses ay isang mapanganib na bulong. Napanood mo ba? Magaling. Ngayon, gawin mo na ang dapat mong gawin. Kailangan nating malaman kung nasaan nagtatago ang Sandoval na yan. At kapag nahanap mo na siya, gusto kong siguraduhin mong hindi na siya muling makakapanggulo pa. Ayusin mo. Ang utos ay malinaw. Hindi lang nila babaluktutin ang kwento, wawakasan na nila ito. Nang gabing iyon, habang si Mahalina ay naliligo, ang pagdududa ni Dante ay hindi na mapakali. Pumasok siya sa silid nito, na ngayon ay nagsisilbi na ring silid niya. Ang bango ng pabango nito ay nasa lahat ng dako. Nakakasakal. Nakita niya ang telepono nito na nakacharge sa tabi ng kama. Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang mapanganib na ideya. Narinig niya ang tunog ng shower mula sa banyo. Mabilis siyang kumilos. Kinuha niya ang telepono. Alam niya ang password, ang kaarawan niya. Isang detalye na sinabi nito sa kanya para patunayan na hindi siya nito kailanman nakalimutan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang mga mensahe. Karamihan ay mga pagbati mula sa mga kaibigan, mga mensahe ng suporta batay sa kasinungalingang ipinakalat nila. Ngunit nagpatuloy siya sa pag-scroll pababa, pabalik sa nakaraan. At doon niya nakita isang folder ng mga recently deleted messages. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mas mabilis. Karamihan ay mga spam. Ngunit mayroong isang mensahe na ipinadala sa isang hindi nakasave na numero. Isang linggo na ang nakalipas. Ang petsa, ang gabi ng aksidente ni Tala. Ang mensahe ay maikli. Ngunit ang kahulugan nito ay kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Trabaho tapos na. Ang hangin sa loob ng bahay kubo ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Matapos ang revelasyon ni Tala, isang bagong uri ng katahimikan ang namagitan sa kanila ni Elias. Isang katahimikang puno ng nagbabagang galit at isang malinaw na layunin. Ang paghihiganti ay hindi na sapat. Ang kailangan nila ay hustisya. May mga kilala akong pwedeng tumulong, sabi ni Elias. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom. Isang matandang abogado, kaibigan ng pamilya ko. Hindi siya kayang bilhin ng mga Cortez. Bukas ng umaga, aalis tayo dito. Pupunta tayo sa kanya. Tumango si Tala. Ang kanyang mga mata ay tuyo na sa luha. Napalitan ng isang malamig at matigas na determinasyon. Gagawin ko ang lahat, Elias, para mabigyan ng katarungan ang ginawa nila sa akin. Magiging maayos din ang lahat, Tala. Pangako, sabi ni Elias. At sa unang pagkakataon, nakita ni Tala sa mga mata nito ang isang bagay na higit pa sa pagkakaibigan. Isang debosyon na handang isugal ang lahat. Ngunit ang pangakong iyon ay nakatakdang mapako. Nagsimula ito sa isang tahol. Isang aso sa di kalayuan ang nagsimulang mag-alulong ng walang tigil. Pagkatapos, ang tunog ng mga tuyong dahon na nayayapakan sa labas. Nagkatinginan sila ni Tala, parehong nagtatanong. Mabilis na tumayo si Elias at dahan-dahang sumilip sa bintana. Ang kanyang dugo ay nagyelo. Sa dilim, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan, nakita niya ang mga anino, maraming anino, at ang kislap ng metal mula sa mga baril na hawak nila. Tala, bulong niya. Ang kanyang boses ay biglang naging apurado. Kailangan nating umalis. Ngayon na. Ngunit huli na ang lahat. Isang malakas na kalabog ang yumanig sa buong bahay kubo. Ang payat na pintuan na gawa sa kahoy ay bumigay sa isang sipa at bumagsak sa sahig na may nakabibinging ingay. Pulis! Huwag kayong kikilos. Dapa!
Ang mga lalaking nakauniporme na may mga daladalang high-powered na baril ay bumuhos papasok sa maliit na espasyo. Ang mga sinag mula sa kanilang mga flashlight ay sumayaw sa buong silid na nagdulot ng kaguluhan at takot. Automatikong inilagay ni Elias ang kanyang sarili sa pagitan ni Tala at ng mga pulis. Teka lang, anong ibig sabihin nito? Sigaw niya, itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang armas. Elias Sandoval? Tanong ng isang opisyal na may matigas na mukha na tila siyang namumuno. Hindi na ito naghintay ng sagot. Arestado ka sa salang kidnapping at extortion. Ano? Sinisiraan niyo lang ako. Gawa-gawa niyo lang yan. Sigaw ni Elias. Ang kanyang isip ay mabilis na nagproseso. Ito ang gawa ng mga Cortez. Napakabilis nilang kumilos. Sinubukan niyang lumaban ng tangkain siyang dakmain ng 2 pulis. Hindi ito para sa kanyang sarili. Ito ay para kay Tala. Kailangan niya ng oras. Bawat segundong makukuha niya ay mahalaga. Ibinuhos niya ang lahat ng kanyang lakas. Itinulak ang isang pulis at sinubukang harangan ang daan. Ngunit napakarami nila. Madali siyang napalibutan at napasuko. Isang pulis ang nagpatama ng dulo ng baril sa kanyang likod na nagpatumba sa kanya sa sahig. Elias! Narinig niyang sigaw ni Tala. Ang boses nito ay puno ng takot. Habang pinipilipit ang kanyang mga braso sa kanyang likuran at nararamdaman niya ang malamig na metal ng posas sa kanyang mga pulso, nakikita niya si Tala na nakatayo sa isang sulok, paralisado sa takot. Ito na ang katapusan. Nahuli na sila. Talo na sila. Hindi. Isang huling pagsabog ng lakas ang bumuhay sa kanya. Kahit na nakaluhod siya at wala nang magawa, ang kanyang espiritu ay hindi pa tapos lumaban. Tumingin siya ng diretso kay Tala. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa desperasyon at isang huling desperadong utos. Tumakbo ka! Sigaw niya. Ang kanyang boses ay naging isang dagundong na puno ng lahat ng natitira niyang lakas. Ang mga pulis ay nagulat sa kanyang biglaang pagsigaw. Takbo, Tala! Huwag kang magtitiwala kahit kanino. Ang kanyang mga salita ay tila isang malakas na sampal na gumising kay Tala mula sa kanyang pagkatulala. Nakita ni Elias ang pagbabago sa mga mata nito. Ang takot ay napalitan ng instinct na mabuhay. Habang hinihila siya ng mga pulis patayo, nakita niya si Tala na tumakbo. Hindi papunta sa nasirang pintuan sa harap, kundi papunta sa maliit na bintana sa kusina sa likuran. Habulin niyo siya! Sigaw ng pinuno ng mga pulis. Ngunit si Elias, sa kanyang huling akto ng pagsuway, ay sinadyang ibagsak ang kanyang sarili na naging dahilan para matumba ang 2 pulis na humahawak sa kanya na lumikha ng sapat na kaguluhan at pagkaantala. Isang malakas na tunog ng nabasag na salamin ang narinig niya. Pagkatapos ay katahimikan. Habang kinakaladkad siya palabas ng bahay kubo, ang kanyang mukha ay sumayad sa magaspang na lupa. Ang kanyang pag-asa ay nawala. Ngunit habang itinutulak siya papasok sa sasakyan ng pulis, napatingin siya sa likod ng bahay. Ang bintana ay basag at wala ng Tala. Nakatakas siya. Iyon ang tanging tagumpay na nakuha niya sa gabing iyon. At habang ang sasakyan ay humaharurot palayo sa tanging babaeng minahal niya, naramdaman ni Elias ang pagbagsak ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Samantala, sa ilalim ng walang bituing kalangitan, isang babae ang tumatakbo. Tumatakbo siya ng walang direksyon. Ang kanyang mga paa ay nasusugatan sa mga bato at sanga. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib at ang huling sigaw ni Elias na umuulit sa kanyang isipan. Siya ay nag-iisa, walang pera, walang lugar na pupuntahan. Ang kanyang tanging kaalyado ay nasa kamay na ng kaaway. Sa madilim at malawak na gabing iyon, tila ang kasamaan na ang tuluyang nagwagi. Ang takbo ni Tala ay walang direksyon.
pinapatakbo lamang ng purong adrenaline at ng mga huling salita ni Elias. Bawat yabag sa putikan, bawat gasgas mula sa mga sanga ay isang paalala ng kanyang pagkatalo. Sa bawat paghinga na humahaplos sa kanyang lalamunan, nararamdaman niya ang pait ng kawalan ng pag-asa. Nagtago siya sa likod ng isang malaking puno ng balete. Ang kanyang likod ay nakasandal sa magaspang na balat nito habang pinapakiramdaman niya ang katahimikan na naiwan ng mga pulis. Wala na sila. At wala na rin si Elias. Doon, sa gitna ng kadiliman ng gubat, ang takot ni Tala ay unti-unting nagbago ng anyo. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay huminto. Ang mga luhang nagbabadyang pumatak ay natuyo bago pa man dumaloy. Ang takot ay hindi nawala. Sa halip, ito ay nagliyab. Naging isang bagay na mas mainit, mas mapanganib. Ito ay naging galit. Isang nag-aalab na galit para sa mga taong kumuha ng lahat sa kanya. Galit para sa babaeng sinubok na patayin siya. Galit para sa lalaking hinayaan itong mangyari. At higit sa lahat, isang matinding galit para sa kawalang katarungan na dinanas ni Elias, ang tanging taong nanatili sa kanyang tabi, na ngayon ay nagbabayad para sa isang kasalanang hindi niya ginawa. Tumakbo ka, Tala. Ang utos ni Elias ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Oo, tatakbo siya. Ngunit hindi na para magtago. Tatakbo siya para lumaban. Bigla, naalala niya ang isa sa mga huling pag-uusap nila ni Elias. 2 araw lamang ang nakalipas. Mayroon akong inihandang plano B, sabi nito sa kanya, habang inaayos nito ang isang maliit na bag. Kung sakaling magkagulo, kung sakaling magkahiwalay tayo, pumunta ka sa bayan ng Santa Monica, hanapin mo ang Aling Nita's boarding house. Magtanong ka para sa kwarto bilang 7. Huwag kang mag-alala. Bayad na ang lahat. Ang kanyang pag-aalala, ang kanyang paghahanda. Kahit sa huli, inisip pa rin siya ni Elias. Ang realisasyong yon ay nagbigay sa kanya ng lakas. Tumayo si Tala. Wala nang pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sinundan niya ang daloy ng isang maliit na sapa. Alam na ito ay hahantong sa isang kalsada. At mula roon, nagsimula siyang maglakad. Magdamag siyang naglakad. Nang ang unang sinag ng araw ay tumama sa kanyang mukha, natanaw na niya ang arko ng bayan ng Santa Monica. Ang lugar ay luma, tahimik at perpektong lugar para magtago. Madali niyang nahanap ang boarding house, isang gusaling gawa sa kahoy na nakakita na ng mas magagandang araw. Isang matandang babae na may salamin sa mata ang sumalubong sa kanya sa pintuan. Ano ang kailangan natin, Ineng? Naghahanap po ako ng matutuluyan, sabi ni Tala. Sinisiguradong nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng hood ng jacket na suot niya. May kaibigan po akong nagsabi na mayroon daw pong bakanting kwarto bilang 7. Tinitigan siya ni Aling Nita mula ulo hanggang paa. Napansin ang kanyang maruming damit at pagod na itsura. Ngunit pagkatapos ay tumango ito. Ah, oo, ikaw pala ang hinihintay. Halika, pumanhik ka. Ang silid ay maliit at simple. Isang kama, isang maliit na aparador, at isang mesang may upuan. Ngunit para kay Tala, ito ay isang santuwaryo. Sa ibabaw ng kama, mayroong isang backpack at isang maliit na sobre. Nanginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang sobre. Sa loob, mayroong isang makapal na bungkos ng pera at isang nakatuping papel. Ang sulat kamay ni Elias. Tala. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay nangyari na ang kinatatakutan ko. Patawad kung hindi kita naprotektahan ng sapat. Huwag mong sisihin ang sarili mo. Hindi mo ito kasalanan. Ang pera na yan ay sapat na para makakapagsimula ka sa ibang lugar. Kung yon ang pipiliin mo, maaari kang tumakas, magtago, at kalimutan ang lahat. Walang sino man ang masisisi sa'yo kung iyon ang iyong gagawin. Ngunit kilala kita. Kilala ko ang tapang na nakatago sa puso mo
Kung pipiliin mong lumaban at umaasa akong yun ang pipiliin mo, merong isang tao na kailangan mong tawagan. Siya si Attorney Elena Reyes, Tita Elena sa akin. Isa siyang abogado na hindi kayang bilhin ng pera o takutin ng kapangyarihan. Nasa ibaba ang kanyang numero. Sabihin mo sa kanya ang lahat. Magtiwala ka sa kanya. Mag-ingat ka palagi. Huwag kang magtiwala basta-basta. Laban tala. Laban para sa katotohanan. Nagmamahal, Elias niyakap ni Tala ang sulat sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ay isang patak ng gasolina sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Laban. Iyon na ang tanging salitang mahalaga. Pumunta siya sa harap ng isang may kalumaang salamin sa dingding. Nakita niya ang kanyang sarili, ang mahabang buhok na simbolo ng dating Tala, ang mga mata na puno ng takot at kalituhan. Ang babaeng iyon, ang biktima, ay kailangan ng mamatay. Mula sa backpack, nakakita siya ng isang maliit na first aid kit. Sa loob, mayroong isang maliit na gunting. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ito. Hinawakan niya ang isang makapal na hibla ng kanyang buhok. Snip. Ang itim na buhok ay bumagsak sa sahig. Snip, snip. Nagpatuloy siya. Ang bawat gupit ay marahas at puno ng layunin. Hindi ito pantay. Hindi ito maganda. Ngunit hindi yun ang mahalaga. Bawat hiblang bumabagsak ay isang piraso ng kanyang nakaraan na tinatalikuran niya. Nang matapos siya, tumingin siyang muli sa salamin. Ang babaeng nakatitig pabalik ay iba na. Ang buhok nito ay maikli at hindi pantay, na lalong nagpalitaw sa tindi ng kanyang mga mata. Wala na ang malambot na dalaga. Ang naroon ay isang estranghero na may mga matang nagliliyab. Wala nang takot. Wala nang luha. Tanging isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya si Tala na biktima. Siya ay isang mandirigmang isinilang mula sa abo ng pagtataksil. Kinuha niya ang papel kung saan nakasulat ang numero. Dahan-dahan, kinuha niya ang burner phone na kasama sa bag na iniwan ni Elias. Ang kanyang mga daliri ay hindi nanginginig habang pinipindot niya ang bawat numero. Inilagay niya ang telepono sa kanyang tainga. Nagring ito ng isang beses, 2 bihis. Hello? Isang boses ng babae ang sumagot. Ang tono nito ay kalmado, propesyonal, ngunit may bahid ng init at awtoridad. Huminga ng malalim si Tala. Ang boses na lumabas sa kanyang bibig ay hindi na ang mahinang bulong ng isang takot na babae. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng isang hindi matitinag na layunin. Tita Elena, ako po ito. Si Tala. Buhay po ako at kailangan ko ang tulong ninyo. Ang Hacienda del Fuego ay naliligo sa ginintuang liwanag. Ang bawat sulok ng malawak na hardin ay pinalamutian ng libu-libong maliliit na ilaw na parang mga alitaptap. Ang tunog ng isang string quartet ay marahang lumulutang sa hangin na sinasaliwan ng mga matataas na tawanan at mahihinang usapan ng mga pinakamayayamang tao sa bansa. Ito ay isang perpektong gabi, isang perpektong palabas ng kapangyarihan at karangyaan. Sa gitna ng lahat, nakatayo si Dante Cortez sa tabi ni Mahalina. Ang kanyang muka ay isang perpektong maskara ng kalmado, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwas ay binabagyo. Ang charity ball na ito, na inorganisa ng kanyang ina, ay may 2 layunin. Una, para linisin ang kanilang pangalan mula sa iskandalong dulot ni Elias Sandoval at pangalawa, para opisyal na ipahayag ang bagong petsa ng kanyang tunay na kasal kay Mahalina. Ang bawat pagngiti, bawat pakikipagkamay ay parang isang paglalagay ng isa pang rehas sa kanyang personal na kulungan. Ngumiti ka. Mahal, bulong ni Mahalina sa kanyang tabi. Ang mga kuko nito ay bahagyang bumaon sa kanyang braso. Ayaw nating isipin ng mga tao na hindi ka masaya. Tumingin si Dante sa kanya. Ang babaeng inakala niyang buntis, ang babaeng ginamit ang kanilang nakaraan
para manipulahin siya, ay ngayon ay nagpapakasasa sa atensyon. Ang kanyang tiyan ay patag pa rin. At kapag tinatanong niya ito tungkol dito, ang laging sagot ay, masyado pang maaga para makita. Isa na namang kasinungalingan, alam niya, ngunit wala siyang magawa. Nagsimula nang tumahimik ang mga tao nang umakyat sa entablado si Senyora Isadora Cortez. Hawak ang isang mikropono. Ang kanyang presensya ay nangingibabaw, puno ng awtoridad na hindi matitinag. Isang magandang gabi sa inyong lahat. Simula niya. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag. Nagpapasalamat ako sa inyong pagdalo sa gabing ito ng pagkakawanggawa at pagkakaisa. Nagpatuloy siya sa pagsasalita tungkol sa mga pagsubok na pinagdaanan ng kanilang pamilya, ang kasamaang sinubok na sirain sila. At habang nagsasalita siya, tinawag niya sina Dante at Mahalina para tumabi sa kanya sa entablado. Sa kabila ng lahat, sabi niya, itinaas ang kamay ni Mahalina. Ang pag-ibig ay laging nananaig. Ikinagagalak kong ipahayag sa inyong lahat na ang kasal na naantala ay magpapatuloy sa susunod na buwan. Isang selebrasyon ng pag-ibig at tagumpay laban sa kasinungalingan. Isang masigabong palakpakan ang pumuno sa hardin. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang kakaibang bagay ang nangyari. Ang malalaking spotlight na nakatutok sa entablado ay biglang namatay. Ang palakpakan ay napalitan ng mga nagtatakang bulungan. Ang string quartet ay tumigil sa pagtugtog. Sa loob ng ilang segundo, ang buong hasyenda ay binalot ng katahimikan at dilim na sinisira lamang ng maliliit na ilaw sa hardin. At pagkatapos, isang solong spotlight ang muling bumukas. Ngunit hindi ito nakatutok sa entablado. Ito ay nakatutok sa malaking pintuan ng mansyon sa dulo ng hardin. Ang lahat ng mga mata ay napako sa pintuan na dahan-dahang bumukas. Isang anino ang lumitaw at habang ito ay humahakbang pasulong papunta sa liwanag, isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga panauhin. Isang babae. Nakasuot ito ng isang simpleng itim na bestida na kabaligtaran ng karangyaan sa paligid. Ang kanyang buhok ay maikli at hindi pantay na lalong nagpatingkad sa nag-aapoy na intensidad sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay mas payat, ang kanyang mga pisngi ay mas matulis, ngunit walang duda kung sino siya. Sa tabi niya ay isang mas matandang babae na may marangal na tindig, nakasuot ng isang power suit at may hawak na leather briefcase, si Attorney Elena Reyes. Ang mga bulungan ay naging isang malakas na ugong. Ang mga pangalan ay ibinulong sa hangin na may halong hindi paniniwala at takot. Siya ba yan? Imposible. Patay na siya. Diyos ko, si Tala. Sa entablado, ang mikropono ay nahulog mula sa kamay ni Senyora Isadora. Ang kanyang mukha na laging kalmado at kontrolado ay ngayon ay isang maskara ng purong sindak. Si Mahalina ay napaurong, ang kanyang kulay ay nawala na parang isang multo. Ngunit ang reaksyon ni Dante ang pinakamatindi. Para sa kanya, ang paglitaw ng babaeng iyon ay hindi lang isang sorpresa. Ito ay isang paghuhuhukom. Ang multo ng kanyang pagkakasala ay nagkatawang tao at naglalakad papalapit sa kanya. Hindi pinansin ni Tala ang mga bulungan o ang mga nakatutok na kamera ng media na biglang nabuhayan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa entablado. Sa 3 taong sumira sa kanyang buhay, naglakad siya ng may determinasyon, bawat hakbang ay matatag at may layunin. Ang dagat ng mga mayayamang panauhin ay nahawi para bigyan siya ng daan na parang si Moises na humahati sa pulang dagat. Huminto siya sa mismong harap ng entablado. Ang kanyang mukha ay nasa ilalim lamang ng liwanag. Tumingala siya at ang kanyang mga mata ay unang sinalubong ang mga mata ni Dante. Mga matang puno ng sakit, pagsisisi at takot. Isang maliit at mapait na ngiti
ang sumilay sa kanyang mga labi. Pagkatapos, itinuon niya ang kanyang atensyon sa buong karamihan. Ang kanyang boses, nang siya ay magsalita, ay hindi malakas. Ngunit ito ay pumutol sa katahimikan na parang isang kutsilyo, malinaw, malamig, at puno ng isang hindi matitinag na kapangyarihan. "Kamusta, Dante?" sabi niya. Ang bawat salita ay tumitimo. "Mukhang nakalimutan mo yata akong imbitahin sa sarili kong engagement party." Ang mga salita ni Tala ay parang isang bato na ibinagsak sa isang tahimik na lawa, lumilikha ng mga alon ng kaguluhan na mabilis na kumalat sa buong hasyenda. Ang mga kamera ng media ay nag-flash ng walang tigil, desperadong makuha ang bawat anggulo ng imposible. Ang pagbabalik ng isang babaeng inakala ng lahat ay patay na. Ngunit si Tala ay hindi na nag-aksaya ng panahon. Bago pa man makabawi sa pagkagulat ang sinuman, humakbang paatras si Tala na nagbigay daan kay Attorney Elena Reyes. Ang abogada ay umakyat sa entablado na may awtoridad ng isang general na papasok sa isang labanan. "Magandang gabi." Simula ni Attorney Reyes, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa lahat ng bulungan. Kinuha niya ang mikroponong nahulog mula kay Senyora Isadora. "Ang pangalan ko ay Elena Reyes at ako ang legal na tagapayo ni Miss Tala Sinag Rosario." Binigyang diin niya ang pangalan na nagpadala ng isa pang alon ng pangingilabot sa mga Cortes. "Nandito kami ngayong gabi para itama ang isang napakalaking kasinungalingan." Pagpapatuloy niya, binuksan ang kanyang briefcase. Isang kasinungalingan na halos kumitil sa buhay ng aking kliyente. Isa-isa, inilatag ni Attorney Reyes ang mga ebidensya na parang isang berdugong naghahanda ng kanyang mga sandata. Una, sabi niya, inilabas ang isang medical report. Ito ang opisyal na medical record ni Miss Rosario mula sa isang pribadong klinika sa probinsya na nagpapatunay na siya ay ginamot para sa malubhang pinsala sa ulo at maraming sugat na naaayon sa isang malakas na banggaan ng sasakyan. Ang petsa, ang gabi ng kanyang sinasabing pagkamatay. Isang kopya ng dokumento ang ibinigay sa mga media. Ang mga flash ng camera ay lalong umigting. Pangalawa, sabi ni Attorney Reyes, kinuha ang isang maliit na voice recorder. Mayroon tayong sinumpaang salaysay mula sa isang mekaniko sa Bayan ng Liwanag na nagsasabing isang linggo bago ang aksidente, isang babae na nagpakilalang si Lina Vargas ang nag-utos sa kanya na pakialaman ang preno ng kotse ni Miss Rosario. Hindi niya ito ginawa, ngunit handa siyang tumestigo sa korte. Ang pangalang Lina Vargas ay tumama kay Mahalina na parang isang malakas na sampal. "Hindi totoo yan. Isang kasinungalingan." Sigaw niya, ang kanyang pag-arte ay nawala na. Napalitan ng purong desperasyon. Ngunit hindi pa tapos si Attorney Reyes. Tumingin siya ng diretso kay Dante. At pangatlo, may kinalaman sa mismong gabi ng tinatawag nating aksidente. Pinindot niya ang recorder at isang pamilyar na boses ang umalingaw-ngaw sa buong hardin. Ito ang boses ni Dante, nanginginig at puno ng pagkakasala na na-record ng hindi niya alam sa isa sa mga pag-uusap nila ni Tala sa ilalim ng pangangasiwa ni Attorney Reyes. "Patawarin mo ako, Tala. Patawarin mo ako. Alam ko. Alam kong hindi yun aksidente. Alam kong may kinalaman si Mahalina. Natakot ako. Masyado akong naging duwag." Ang pag-amin na ngayon ay isinasahimpapawid para marinig ng buong mundo ang siyang huling pako sa kabaong ng kanilang mga kasinungalingan. Lahat ng mga mata ay napunta kay Dante. Ang maskara ni Dante ay tuluyang gumuho. Ang bigat ng kanyang mga kasalanan, ang kanyang pananahimik, ang kanyang karuwagan, ang kanyang pakikipagsabwatan ay naging napakabigat na pasanin. Ang kanyang mga tuhod ay bumigay. Lumuhod siya sa gitna ng entablado, sa harap ng kanyang pamilya, ng lipunan at ng babaeng sinira niya. "Patawad," sabi niya.
Ang kanyang boses ay isang basag na bulong, habang ang mga luha ay dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Patawad tala, totoo ang lahat. Kasalanan ko, kasalanan naming lahat. Tumingin siya sa kanyang ina. Ang kanyang mga mata ay puno ng akusasyon at pighati. Siya, si Mama ang nagplano ng lahat. Gusto niyang masiguro ang merger. Si Tala ay isang hadlang lamang para sa kanya. Walang hiya ka. Sigaw ni Senyora Isadora. Ang kanyang muka ay nagbago dahil sa galit. Paano mo nagawang ipagkanulo ang sarili mong ina? Hindi! Sigaw pabalik ni Dante. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay ay tinututulan ang babaeng kumontrol sa kanya. Ikaw ang nagkanulo sa akin. Ipinagkanulo mo ang pag-ibig, ang karangalan, ang lahat ng dapat ay tama. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ni Mahalina na tumakas. Ngunit si Tala, na tahimik na nanonood mula sa ibaba, ay humakbang para harangan ang kanyang daan. Nagkaharap sila, ang orihinal at ang pekeng kopya. Saan ka pupunta, Mahalina? Tanong ni Tala. Ang kanyang boses ay mapanganib na kalmado. Hindi pa tapos ang paghuhukom sa'yo. Wala kang mapapatunayan, desperadong sabi ni Mahalina. Aksidente ang lahat. Nababaliw ka lang. Ngunit sa kanyang pagmamadali at pagkasuklam, isang bagay ang nadulas mula sa kanyang dila. Isang bagay na hindi niya dapat sinabi. Sana tinuluyan na lang kita nung una pa lang. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat. Isang pag-amin. Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang marinig sa di kalayuan. Papalapit ng papalapit. Si Attorney Reyes, na nagplano ng lahat, ay nagbigay ng senyas. Ang mga unipormadong pulis na pinamumunuan ng isang matapat na kapitan na kaalyado ni Attorney Reyes ay pumasok sa hardin. Ang mga panauhin ay napaatras na nagbigay daan sa batas. Mahalina Vargas, Senyora Isadora Corte. Sabi ng kapitan, ang kanyang boses ay walang emosyon. Arestado kayo sa salang attempted murder at conspiracy. Habang pinuposa si Mahalina, nagpumiglas ito na parang isang mabangis na hayop. Si Senyora Isadora, sa kabilang banda, ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang dignidad ay basag na. Ngunit ang kanyang pagmamataas ay hindi pa rin nawawala. Habang dinadaan siya ng mga pulis, napatingin siya kay Tala na may matinding pagkamuhi. Hindi pa tayo tapos, bulong niya. Nang matapos ang lahat ng kaguluhan, si Tala at Dante na lang ang naiwan sa entablado. Ang mga pulis ay naghihintay sa ibaba para isama si Dante para sa kanyang opisyal na pahayag. Tumingin sila sa isa't isa, hindi bilang magkasintahan, kundi bilang dalawang estranghero na pinag-ugnay ng isang malalim na sugat. Sa mga mata ni Dante, nakita ni Tala ang 1,000 pagsisisi. At sa mga mata ni Tala, nakita ni Dante ang isang bagay na mas masakit pa kaysa sa galit, ang kawalan. Ang pagtanggap na ang lahat ng dati nilang pinagsamahan ay abo na lamang. Paalam, Dante, sabi ni Tala, at sa unang pagkakataon, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bahid ng kalungkutan para sa pag-ibig na nawala. Pagkatapos ay tumalikod siya at bumaba ng entablado, hindi na lumingon pa, habang si Dante ay naiwang nakaluhod, nag-iisa sa ilalim ng spotlight ng kanyang sariling kahihiyan. Lumipas ang ilang buwan. Ang hanging amihan na dumadampi sa pisngi ni Tala ay nagbabadya ng pagbabago, hindi lamang sa panahon, kundi pati na rin sa kanyang buhay. Ang eskandalong yumanig sa bayan ng Liwanag ay unti-unti nang napapalitan ng ibang mga usapin. Ngunit ang marka nito ay mananatili magpakailanman. Ang hustisya, sa huli, ay nanaig. Si Mahalina Vargas at Senyora Isadora Cortez ay parehong nahatulan ng mahabang pagkabilanggo para sa kanilang mga krimen. Si Dante, bilang isang kasabwat na umamin sa kasalanan, ay tumanggap ng mas magaan na sentensya
ngunit sapat na para pagbayaran ng kanyang karuwagan. Nakatayo si Tala sa labas ng city jail sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw. Ang bigat sa kanyang mga balikat na matagal niyang pinasan ay wala na. Napalitan ito ng isang tahimik na kapayapaan, isang bakal na tarangkahan ng bumukas, at mula roon ay lumabas ang isang pamilyar na figura. Si Elias. Mas payat siya ng kaunti. May bakas pa ng pagod sa kanyang mga mata. Ngunit nang makita niya si Tala, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting totoo at puno ng ginhawa. Walang salitang namutawi sa kanila. Nilapitan siya ni Tala at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap ng pasasalamat, ng pagkakaibigan, ng paghingi ng tawad sa lahat ng pinagdaanan nito para sa kanya. Niyakap siya pabalik ni Elias at sa sandaling iyon, ang lahat ng sakit at hirap ay tila naglaho. Salamat, Elias, bulong ni Tala. Sa lahat-lahat. Wala yon, sagot ni Elias, humihiwalay sa yakap. Basta ligtas ka, sapat na sakin iyon. Dinala siya ni Tala sa isang maliit na coffee shop sa bayan, isang lugar na malayo sa karangyaan ng mga Cortez, isang lugar na simple at payapa. Ang pangalan nito sa signboard ay tila isang mensahe mula sa tadhana. Kalinaw Cafe. Kapayapaan. Habang umiinom sila ng kape, nagkwentuhan sila tungkol sa mga nangyari. Si Tala ay gumagamit na ngayon ng sarili niyang pera. Ang mana na dapat sana ay magiging bahagi ng merger para magsimula ng isang maliit na foundation na tumutulong sa mga babaeng biktima ng panloloko at karahasan. Ikaw, tanong ni Tala, ano na ang plano mo? Ngumiti si Elias. Babalik muna siguro ako sa probinsya. Magpapalakas. Pagkatapos, hindi ko pa alam. Bukas pa ang lahat ng pinto. Habang nag-uusap sila, isang sulat ang dumating para kay Tala. Ipinadala sa address ng cafe na alam niyang pansamantalang address niya. Mula sa selyo, alam niya kung saan ito nanggaling. Mula sa kulungan. Binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Ang sulat kamay ni Dante na dati ay pamilyar sa kanya ay ngayon ay tila sulat ng isang estranghero. Tala, alam kong walang salita ang sapat para humingi ng tawad sa lahat ng sakit na idinulot ko sa iyo. At hindi ako sumusulat para doon. Sumusulat ako para palayain ka ng tuluyan. Sa loob ng kulungang ito, marami akong oras para mag-isip. Naisip ko kung gaano ako naging makasarili. Minahal kita, oo. Ngunit mas minahal ko ang ambisyon, ang kayamanan, at ang takot ko sa aking ina. Ang pag-ibig na yon ay hindi ang pag-ibig na nararapat sa'yo. Hindi ako hihingi ng kapatawaran dahil hindi ko ito karapat-dapat. Ang tanging hihilingin ko ay sana mahanap mo ang tunay na kaligayahan. Isang kaligayahang malayo sa anino ng pangalan ko. Malayo sa sakit ng ating nakaraan. Maging malaya ka, maging masaya ka. Iyon na lamang ang magiging kabayaran sa lahat ng pagkakasala ko. Dante dahan-dahang tinupi ni Tala ang sulat at isinililid ito sa kanyang bag. Walang luha, walang galit, tanging isang tahimik na pagtanggap. Ito na ang huling kabanata ng kanilang kwento at oras na para isara ang libro. Tumingin siya kay Elias na tahimik na nagmamasid sa kanya, na nagbibigay sa kanya ng espasyo. Ano ang susunod mong gagawin, Tala? Muling tanong ni Elias, ang kanyang boses ay malumanay. Ngayong tapos na ang lahat. Napatingin si Tala sa labas ng bintana ng cafe. Ang mga tao ay naglalakad, ang mga sasakyan ay dumadaan, ang buhay ay nagpapatuloy, ang araw ay mataas at maningning. Isang bagong simula, isang blankong pahina. Ngumiti siya, isang nangiting totoo, payapa, at puno ng pag-asa. Hindi ito ang nangiti ng isang babaeng naghahanap ng bagong pag-ibig. Ito ang nangiti ng isang babaeng natagpuan na ang kanyang sarili. Tumingin siya pabalik kay Elias. Ang kanyang mga mata ay nagniningning na may bagong liwanag. Sa unang pagkakataon,
Ako na ang susulat ng sarili kong kwento. At dito po nagtatapos ang kwento ni Natala, Elias at ng lahat ng mga pusong nasangkot sa kanilang masalimuot na paglalakbay. Mula sa kaibuturan ng aking puso, isang taos-pusong pasasalamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa bawat kabanata ng ating istorya. Ang samahan ninyo sa amin, sa bawat pagtangis, sa bawat galit, at sa bawat munting pag-asa, ay ang siyang nagbigay buhay at kulay sa salaysay na ito. Habang isinusulat ko ang kwento ni Tala, kasama ninyo akong nakaramdam ng bigat ng pagtataksil at ng pait ng kawalan. Ngunit kasama rin ninyo akong natutong bumangon, humanap ng lakas sa gitna ng kadiliman, at maniwala na ang liwanag ng katotohanan ay laging mas magniningning kaysa sa anino ng kasinungalingan. Naway ang kwentong ito ay mag-iwan sa ating lahat ng isang mahalagang aral na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kawalan ng sugat, kundi sa kakayahang hilumin ito at muling tumayo. At ang pag-ibig sa pinakadalisay nitong anyo ay hindi nang aangkin o nanloloko, bagkus ay nagtitiwala, nagpoprotekta, at laging umuunawa. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano po ang aral na pinakatumatak sa inyong puso? Aling bahagi ng kwento ang hindi ninyo malilimutan? Ang inyong mga komento ay hindi lamang mga salita, kundi inspirasyon na nagbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa paglikha ng mga kwentong sasalamin sa ating mga buhay at pangarap. Hanggang sa ating muling pagsasama sa susunod na kwento. Ako po ang inyong tagapagsalaysay, laging nagpapasalamat sa inyong pakikinig.